I were to be asked about my father, isa sa unang na pumapasok sa isip ko yung bahay namin. I always remember si Mama. She's always proud to tell the story kung paano na itayo sa nagawa yung bahay namin. We can say about 85% ng bahay namin ginawa ng papa ko with his own hands. Yung sahig, yung dingding, yung yung bubong na hanggang ngayon kahit ilang bagyo na yung dumaan hindi pa rin natatangay dahil talagang napakatibay. The house made by my father always reminds us how much we were loved by our parents. Mahigit ng 26 years na nagdaan na tatandaan ko, sabi ni Mama, sabi daw ni Papa pansamantala daw yung bahay. May mga ilang bahagi na dagdag pero hanggang ngayon yun pa rin tahanan namin. Kung iisipin parang nakakalungkot kasi katapos ng maraming taon hanggang ngayon pansamantala pa rin yung bahay namin. Pero sa totoo lang masaya ako na pansamantala yung bahay namin. Kahit maliit, masikip, lalo na ngayon medyo inaabot ng baha dahil maulan. Pero ayos lang kasi alam mo yun, parang nagpapaalala sa'yo na kahit pansamantala yung bahay mo dito, may tahanan na naghihintay sa'yo dun sa langit na hindi mo maikukumpara kahit sa anumang bagay dito sa mundo. Alam mo yon, it reminds us na yung buhay sa mundo sandali lang kumpara sa walang hanggang buhay na kasama ang Diyos sa langit. Hindi kami naubusan ng pag-asa at kasiyahan yung buong pamilya namin kasi hindi nakadepende sa material na bagay yung kasiyahan namin Nakadepende lagi sa Panginoon. O anong meron kami, o anong bigay ng Panginoon, yun ang the best para sa amin. Well, our deeper joy is found in God. Sa totoo lang. Sa maraming taon na nagdaan, lumaki ako, natuto ako doon sa bahay na tinayo ng papa ko. Maraming memories, mga alaala na punong-puno ng hope, ng joy, ng yung katiyagaan, ng puno ng pag-asa. Memories filled with joy, filled with hope, and wonderful things about sa family namin. Kalungkutan at kahinaan, katiyagaan sa katagumpay. We shared it all dun sa tahanan, sa bahay na tinayo ng aking ama. Dito sa Dubai, walang lamok. Actually, ko, meron siguro pero hindi ko naman napapansin. Pero sa Pilipinas, salamat at may lamok. Alam mo kasi yung lamok, talagang laging na-remind ako ng lamok. Dahil yung kagat ng lamok, kaming ni Hana karaniwan, kinakagat kami ng lamok. At pag kinagat kami ng lamok, napagalitan kami ni Papa. Kasi madalas di kami nagkukulambo, ang bilin niya, magkulambo daw kami para di kami kinakagat ng lamok. Sa simpleng kagat ng lamok na yun, ramdam na ramdam namin at it shows kung paano at gaano kalalim yung care para sa amin ng aming ama. Kaya alam mo yun, yung simpleng kagat ng lamok, hindi niya hayaan na mangyari sa'yo. There are so many things about my father, about my parents, na ang hirap isa-isahin sa sobrang dami. Pero ang parents namin ay isang malaki, ang aming great blessing mula sa Panginoon. At ang father ko naman, he is a precious gift from God para sa aming lahat. Sa mama ko,
para sa aking kapatid, para sa amin ni Aiza. Father ko is a precious gift for us. We all know na hindi po nakakarinig si Papa. My father can't hear. Pero that is not totally true. We firmly believe at sigurado kami na kahit hindi man naririnig ni Papa yung tunog sa paligid niya, yung mga ingay sa paligid niya, we are very sure na nadidinig ni Papa yung laman ng puso namin, yung sinasabi ng puso namin. Pag mayroon kaming problema o kung anong bagay na mayroon kaming pinagdadaanan, alam ni Papa at naririnig niya yung sinasabi ng puso namin. At higit sa lahat, nadidinig niya ang tinig ng Panginoon. He knows how to listen to God's voice. Ginagawa niyang gabay ang tinig ng Panginoon sa kanyang buhay in leading us bilang kanyang pamilya. He is truly a wonderful example para sa amin. Ang natatandaan ko po kay Papa David is napakasipag po niya. Pag napapadalaw po ako kay Chris dati, nung college kami, is natatandaan ko wala siyang araw na wala siyang ginagawa. Lagi may ginagawa, either nagkukumpuni, gumagawa dun sa tindahan nila dun sa may tabi ng butika. Yung natatandaan ko rin yung ginawa niya yung kusina dun sa labas. Ayun, ang galing nun kasi talagang nakita ko napakasipag niya, napaka maparaan. And natatandaan ko din na si Papa laging, kunwari sa mga balita, sa mga current events, lagi siyang well-informed. Laging gusto niyang alam niya kung ano yung nangyayari sa paligid, alam niya kung ano yung mga updates sa politika man yan, sa kung ano pong mga bagay na nakikita niya sa TV, sa dyaryo. Lagi siya nagtatanong. Lagi siyang punong-puno ng insight, ng opinion. And yun, gusto niya laging well-informed. So, yun. Nagsilbi siya sa aking malaking inspiration dahil hindi naging hadlang yung kanyang kapansanan na hindi makarinig. In fact, sobrang bilib na bilib ako sa kanya kapag nag-lip reading siya at nababasa niya kung ano yung sinasabi sa bibig lang. Talagang elibs ako doon, and talagang pinagmamalaki ko yung kahit dito sa mga kakilala ko sa Dubai na talagang si Papa David, kahit hindi siya nakakarinig, talagang ang galing niya makabasa, nakakapag-communicate siya. Ayun. I'm so proud to be her daughter-in-law, and I'm so proud na si Dave ang anak nila at siyang napangasawa ko. Yung isa siyang bunga ng napakagandang pagpapalaki ng mga magulang niya. Ayun po. Love you, Papa David. Sa amin po mga magulang, Mahal na mahal po namin kayo. At kay Papa, Happy Father's Day! Happy Father's Day po! Happy Father's Day! Happy Father's Day! Bye!